May nagtanong sa akin, "Hello po, Boss Rai. Totoo po ba ito? From po galing itong message na to. Please hide my identity po. Minamahal na kliyente, maraming beses kaming nakipag-ugnayan sa inyo tungkol sa inyong loan na ngayon ay overdue. Nais kong ipaalam sa iyo na ang iyong ID at selfie ay posibleng maihatid sa CIC or Credit Information Corporation at higher collection sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ito ng epekto sa iyong profile, maaaring hindi ka na makakuha ng loan mula sa iba't ibang lending company, kabilang ang mga bangko." Yun, no? Napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago po natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, pasensya na ho kayo sa boses ko. Medyo minalato ako dahil kahihiyaw nung aming company outing, no? Nagkaroon ho kami ng company outing. Yun ho, hiyaw ako ng hiyaw, tsaka kanta ng kanta. Yan ho nangyari sa aking boses, no? Pagpasensyahan nyo na po, no? Tapos nga po pala, kung binabalak nyo po, no, na magtanong po sa akin, dito po nyo no, ipadala sa email address ko, no, sa darrenscruz@gmail.com, no. Diyan nyo po siya ipadala para po mabasa po natin. Kasi marami hong nagtatanong kung saan daw ko po pwede i-message. So doon po sa darrenscruz@gmail.com. Okay? So ayun po dito sa inyong katanungan, no. Ang sabi niya, pinapaalam na daw po sa inyo ng inyong ID at selfie ay po pwede daw pong maihatid sa CIC. Ayos Anong ibig nilang sabihin na ihatid? Dadalhin nila yung ID nyo tsaka yung selfie? Hindi ho yun ang function ng CIC or Credit Information Corporation. Ito po, basahin ho natin yung kanilang mandate, vision, mission, and core values. Okay, ito po. Under the Republic Act number 9510, the Credit Information Corporation has the power and functions to receive and consolidate basic information data, to act as a central registry of central repository of credit information, and to provide access to reliable, standardized information on credit history and financial condition of borrowers. Ang linaw po. Asan ho dun yung pagbapadala ng yung paghahatid ho ng ng selfie tsaka ng ng ID. Wala po, di ba? Napakalinaw ho doon sa sinasabi sa sa mandato ho ng ng CIC. O sila ho ang lagakan, no, ng mga basic information po, no, para kahit papano makita po yung financial condition ng mga borrowers. Kasi po ang CIC, meron po yung mga submitting entity, no? So yung mga submitting entity po, ito po yung gumagawa ng report. Kumbaga, yung mga nila, mga kliyente po nila, yun po ang sinasubmit nila, yung basic information. Now, meron din pong accessing entity. Okay, yung mga accessing entity naman po, sila po yung nakakakita, no? Kung ano man po yung inilagay ng mga submitting entity. Anong ID? Walang ya kayo talaga naman, oo. Ibang klase talaga kayo mag-isip, di ba? Nakakatuwa ko kayo, di ba? Ihahatid sa CIC yung ID raw tsaka selfie. Para saan po? Di ba? Para saan po gagamitin ng CIC yung ID tsaka selfie? Di po ba? Tapos may sinasabi pa kayo ditong higher collection, but may lower collection po ba? Ano hong ibig sabihin nyo nung higher collection? Mananakot na lang kayo, wala pang katuturan. Kasi pag may higher, may lower. Ano ba ginagawa nyo? Hindi naman kayo naniningil Nananakot lang kayo di ba? Yan lang gusto nyo, manakot, mangharas. Di ba? Pamahiya ng tao. Ano sasabihin yung higher collection? Puro kayo mga kabugukan. Di ba? Manong maningil kayo ng maayos.
Para hindi ganyan na kung ano-ano pinag-iimbento nyo. Nangya kayo. Ihahatid nyo pa yung selfie, tsaka yung ID. O, samantalang hindi ho ganun yun. Ang reporting ho niyan, iba. Halatang halata nyo na hindi nyo alam ang ano ang nangyayari sa CIC di ba? Hindi nyo alam kung paano nire-report O, mga bugo kayo, ano ihahatid? Ano yan? Estudyante? Hatid nyo sa eskwelahan? Mga bugok. Tapos tatakutin nyo pa. O, tingnan mo. Magkakaroon ito ng epekto sa iyong profile. Saang profile? O, Facebook profile ba yan? IG profile? Mga bugo kayo, hindi nyo anuhin di ba? Tapos, maaring hindi ka na makakuha ng loan mula sa iba't ibang lending company, kabilang ang mga bangko. Yun, tama yun. Maaari silang hindi makahiram kung meron silang hindi nahulugan. Okay? At kung yung submitting entity, nai-report sila. No, na hindi sila nakahulog dun sa sa kanilang utang o nahiram. O, tama 'yon. No? Pero to sasabihin ko sa inyo, no. Ano ho 'yan? It varies from lending, financing, tsaka bangko. Depende ho kasi 'yan, no? Hindi ho kasi sila pare-parehas na risk appetite. Kasi may mga credit policy ho sila Kanya-kanya ho 'yan, no? Kanya-kanya ho sila ng credit policy, kanya-kanya ho sila ng risk appetite, no? Kaya po ako, ang lagi kong inaabiso sa inyo, bayaran nyo po kung ano man po yung inyong nahiram. Ano po, kasi yan, pag nabayaran nyo yan, for example, yung submitting entity na i-report ho kayo, no? Tapos, nagbayad kayo. Dapat yan, the following month, i-report na bayad kayo. No? Para ho ma-update dun sa lagakan po ng CIC yung inyong record. O at least, fully paid kayo. O, di po ba? Ang kagandahan no kasi sa sa CIC, good tsaka bad po, no? Good record tsaka bad record ang nakalagay. Hindi ho kagaya ng NFIS. Ang NFIS ho kasi is yan, puro negative lang ho ang nandoon. So, pag nakita ho kayo sa NFIS, well, definitely, hindi na ho kayo pahihiramin. Ano po, kasi mas matindi ho yung NFIS, puro bangko yung mga yan. Bangko, lending, no, financing, no? Andyan ho yung mga mabibigat na kaya pag napasama ho kayo, no, sa NFIS, no, for example po, yung nahiraman nyo is member ng NFIS, make sure po na bayaran nyo po yung inyong nahiram. Kasi ho, pagka ho doon kayo nakita, ay napakalaki ho ng chance na hindi ho kayo makahiram sa bangko. No, lalo na sa bangko. Kasi sila ho ang nag-start niyan Yung NFIS ang Bankers Association of the Philippines. Sa kanila po 'yan. Okay? So, pagka ho kayo napasama doon, napakalaki ho ng chance na hindi ho kayo makahiram. Ano po? Kaya ako, lagi kong abiso, bayaran nyo po. Kasi, nahiram nyo ho yan Di po ba? Pagka nahiram, napakinabangan, kailangan ho natin bayaran yan. Obligasyon ho natin bayaran. Ano po? Kasi, hindi ho natin masasabi, baka mamaya dumating ho yung panahon na mangailangan kayo ng malaking pera. Manghihiram kayo. Or di kaya gusto nyo magkaroon ng car loan. Diba? O di kaya housing loan. Paano kayo makakahiram? O kung sa liit ho na halaga na yan. O, di po ba? Magkakaroon kayo ng record, no? Kaya ako, bayaran nyo na lang ho, no? Pag-ipunan nyo po, no, para kahit papaano mawala na yung obligasyon nyo na yun. No, pag-ipunan nyo siya, bayaran ninyo. Huwag ho kayong magpa-parcel dyan sa mga ulan na yan. Kasi pag nag-parcel kayo sa mga yan, naku po, puro sa interest lang ho mapupunta. No? Kawawa lang ho kayo, bayad kayo ng bayad. Wala namang patutunguhan yung inyong binabayaran. Ano po? Kaya yan, bayaran nyo one shot. Mag-ipon kayo, bayaran nyo one shot. Picturean nyo yung proof of payment or screenshot nyo po, tapos sendan nyo sila ng email. No, bayad na kanyo ako. Huwag nyo na akong kulitin. No? Pero pag nakaranas ho kayo ng harassment, tapos pananakot sa mga bugok na yan, bayaran nyo na lang ho kung yung amount due nyo. No, yung amount due nyo ho, yun po yung principal amount, tsaka yung interest.
No, ganun din ho, picturean nyo o screenshot nyo, sendan nyo sila ng email at magpalit na kayo ng SIM card. No, that's the time na magpalit na kayo ng SIM card pag nabayaran nyo na ho siya. No? Tapos i-secure nyo po yung inyong mga social media account. Napaka-importante po niyan. Kasi guguluhin at guguluhin kayo niyan dahil lang na-receive lang nila yung principal amount eh. No, yung amount due lang eh. Principal tsaka yung interest. So, sasabihin niya, ba't di binayaran yung interest? No? Kasi ako naman, para sa akin naman, dahil nga naharas na kayo, no? At nakaranas na kayo ng masasamang salita dyan sa mga yan, bay, kulang na ba kabayaran pa yung babayaran yung penalty, no? Dyan sa mga bugok na yan. O, edi okay na ho yun. At least nabayaran nyo ho yung principal tsaka yung interest. Di po ba? Hindi na ho masama yun. Para sa akin ho, ako maniningil, pero sa totoo lang ho ako, makatao naman. No? Yun dun lang ho tayo sa nararapat. Hindi naman yung hinaras mo na yung tao, walang yan. Sisingilin mo pa ng pagkataas-taas na na interest, tsaka ng penalty. O, di ba? Isa ho yan sa mga nagiging dahilan para ho matanggalan ng lisensya yung mga lukol-lukong ola na yan. Pero ito kasing nakaraan, yung 7 ola ho, no? Ang naging dahilan, yung panlilin lang ho nila sa sa pag-advertise nila ng kanilang product, no? Tapos po, yung pong yung prohibition on fair debt collection practices, at ang pinaka-importante po sa lahat, yung the Truth in Lending Act or yung TILA. Kasi yung napaka-importante ho na maintindihan, no? Nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Hindi po pwede aabot mo yung pera o di kaya di-disburse mo yung pera, bahala ka na sa buhay mo. Hindi pwede ho yun. Dapat yun pinaiintindi sa kanya. At hindi lang ho pinaiintindi. Dapat ho, no, tatanungin niyo siya kung tatanggapin niya ba yung na-approve sa kanyang amount. Hindi yung bigay ka lang ng bigay. Hindi ka lang disburse ng disburse. No? Importante ho yun. Dapat may unawaan ho yung dalawa na yan. Yung nangungutang at nagpapautang. Ano po? So, dun sa nagtanong, no? Eto ho, sigurado ho ito, pananakot lamang, no? Pero ho, kung may utang ho kayo, no? Tama ho kasi sila rito, no? Dito lang ho ako sasangayon sa kanila na malamang magkaroon ho, no? ng epekto or baka maaari na kayong hindi makahiram sa ibang lending, financing or bangko, no? Kung kayo magkakaroon ho kayo ng ng record, no? Kung yun ho ang ola ninyo miyembro ng CIC ha. Malamang ho hindi. Di po ba? So i-check niyo po siya sa CIC, no? Ang checkin niyo po doon is yung company name, hindi po yung OLA name, no? Yung company name po. So pagka nandun ho siya sa CIC, check nyo po kung siya ay submitting entity. Kasi kung siya ay submitting entity, sa malamang nga ho, na-report ho kayo niyan. No? So ang pinaka-importante ho doon, bayaran nyo. Para ho, mabura doon sa sa record niyo yung hindi nyo nabayaran. Yun ho ang importante doon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para anyayahan kayo na pakisuportahan po ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.